Games! Okay guys, welcome sa ating video. And for today's video, gagawin natin, mag-solve tayo ng sample problem. Okay, so for this problem, pinaghalo ko na analysis and design na to ng singly reinforced beam. Pero medyo mga simple lang yung mga tanong dito. Pero commonly ito naman lagi mga tinatanong sa mga problem ng singly reinforced beam or SRB. Okay, so begin tayo. Sabi niya, meron daw tayo reinforced concrete beam na ang width is 300 mm and an overall depth of 500 mm. So, ano to? Overall depth. So, hindi yan yung effective depth natin na hanggang centroid ng bakal, no? Hindi yan yun. Overall yan. Sabi niya, ang beam daw is simply supported. Meron span na 5 meters, FY 415 MPa, FC prime 28 MPa. Ang concrete cover natin is 70 mm from the centroid of the sill area. So, yan ay ano na yan, ha? Mula doon sa extreme tension fiber ng concrete, papunta na yun sa centroid ng bakal. Okay? So, hindi mo na kailangan i-minus pa dyan yung size yung diameter ng bakal, no? Sabi niya, ang unit weight ng concrete, 23.5 kN per cubic meter. Mas may binubuhat na superimposed dead load na 18 kN per meter. And live load na 15 kN per meter. Sabi niya, use 1.2D plus 1.6L. Okay, so una, pinapahanap niya yung maximum factored moment on the beam. Okay? So, di ba guys, ano yan? Yan yung MU, no? So, maximum factored moment on the beam. So, ang tanda natin guys, no, ang factored moment or yung MU, yan, nanggagaling yan doon sa applied load natin. Okay? So, ang magpuproduce ng maximum factored moment, yung mga naka-apply na load natin. Okay? So, computein muna natin yun. Pero dahil factored yan, kailangan natin gamitin yung load combination natin. Kasi itong mga to, service load yan. Okay? So, kunin muna natin yung magiging factored uniform load, no? Kasi uniform load lahat yan eh. So, 1.2 times dead load. Ang dead load natin, 18. Plus, kailangan pa natin i-plus yung unit weight, yung bigat ng concrete dyan, no? Kasi, superimposed dead load to. Okay? Ang superimposed, ibig sabihin nakapatong na dead load. Ibig sabihin, pag nakapatong, hindi kasama dun yung self-weight ng beam. Okay? So, isama natin yung self-weight ng beam. And naka-cubic meter yan. So, para maging uniformly distributed load siya, i-multiply lang natin siya sa cross-section ng beam. Ang cross-section ng beam is 300 by 500. So, yun. 23.5 times 0.3 times 0.5. Okay? Naka-meters tayo na. Plus 1.6 live load. Yung live load natin 15. Okay? O, yan ang factored uniform distributed load natin. Okay? Pakita natin yung sa beam. Yan yung 5 meter span na simply supported beam. Ayan siya. Okay? Ngayon guys, nasan dyan yung maximum factored moment. Okay? Naalala nyo, yan, halata naman, di ba? Ang factored moment yan, nasaan? Siyempre, magbe-bend yan pag ganyan, di ba? Siyempre, obviously, ang factored moment na maximum dyan, nasa gitna. Tama? And meron tayong formula, 'di ba? I'm sure alam niyo rin 'to. Ano yung formula ng maximum moment for simply supported beam na may binubuhat na uniform load? Ito 'yan, 'di ba? WL squared over 8. Wherein yung W is yung nakapatong na distributed load, L is yung span ng beam over 8. Okay? So, plug in lang 49.83 ang W. L squared 5 squared over 8. Ayan ang maximum factored moment natin. Okay? Okay. So, nasagutan natin number 1. Number 1, letter A. So, letter B. Determine the required number of 20 mm tension bars. Okay. So, i-design natin yung beam, no? Kapag ang tanong sa atin, guys, yung sukat ng beam, yung kapal nung ganto, yung ano yung gaano kalaki yung gaano karami yung bakal, ganyan. Design yun, no? Kasi dinidesign natin yung mismo yung beam no? Yung property niya mismo. Kapag ang tanong sa atin yung capacity ng beam, chine-check natin gaano kalakas yung beam. Yun ang analysis. Okay? Sa number 3, analysis tayo. Letter C. So, letter B. Paano natin kukunin yung number ng bakal na kailangan natin? So, syempre, pakita muna natin yung stress diagram natin, no? Ayan yung stress diagram natin, di ba? Tama, di sa una nating diniscuss na video. Okay? Ngayon guys, di ba, ang sabi natin dyan, ang moment na mapuproduce nito, yung moment na napoproduce nito, yan yung MN. Tama? Yun yung MN, ang napoproduce na moment yan. Okay? Yung naproduce na moment dyan, i-multiply mo sa phi,
Yun ang design moment capacity. And ang design moment capacity dapat mas malakas or equal sa mismong MU. Ang MU natin 155.72. So ibig sabihin dapat ang 90% na ma-produce na ang 90% ng ma-produce na moment dito dapat kayanin niya to. Okay? So diyan natin kukunin yung area ng bakal. Okay? So paano natin gagawin 'yan? Ano ba ang moment dito? Pwede mo gamitin yung T times itong distance, yun ang moment, tama. Pero ang hinahanap mo nga yung area ng ng bakal eh. So wala kang masosolve dun. Bakit? Kasi hindi mo rin naman alam kung gaano kalaki itong compression block mo, itong A, no? So pakita natin kasi yun yung compression block ko. So ano gamitin natin? Ang gamitin muna natin itong compression block. Okay, kasi itong 0.85 meron ka niyan, FC prime meron ka niyan, B meron ka din yan, yung width. Ang wala ka yung A. Tama, hindi mo naman alam gaano kakapal to. A, tama. Multiplied by distance na to na D minus A over 2. Ang missing variable mo yung A lang. Tama ba? 'Di ba? So ito muna gamitin natin, no? So ayan 'yun. Ang MN mo niyan, equal siya, i-divide mo ng phi pareho para bumaba yung phi dun. Tama? Yan ang MN mo. Okay? Ang MN, again, yung MN guys, yung moment na ma-produce dito sa stress diagram. Okay? Multiply natin ng 10 raised to 6 para maging Newton mm. Kasi FC prime ang gagamitin natin, naka MPa. Okay? Saan equal yan? Ayan yung force na C. Okay? 0.85 FC prime multiplied by beta 1. Guys, ang beta 1 dyan, kung maalala nyo anong formula ng beta 1 natin, di ba? Ang limit yan, 0.65 hanggang 0.85. Tapos in between doon, meron tayong formula na yung, eto, pakita ko muna. Ito, di ba? Ito. Ang FC prime natin, 28. Kapag nilagay ko dito, 28, ano mangyayari dyan? 28 minus 28, 0 tong buong to. Ano yung beta 1 mo? 0.85 lang, tama? Yun yung ano din, ha? So, hindi ko na pinakita dito eh, no? Yung 0.85C, okay? Yung 0.85C, yan yung beta 1C, which is yung A. Siya A, okay? Multiplied by 300, yung B. Multiplied by moment arm. Ang D natin is 430. Saan nanggaling yan? 500 ang total depth. Ang effective concrete cover natin is 70 mm. So, bawasan mo nun ng 70 mm kasi yun yung clear concrete cover plus yung kalahati ng tension bar. So, 70 mm, tama? So, yan ang tawag doon. Yan ang kanyang depth, no? Yes, depth 430, no? Minus A over 2. Ano ang A ulit? Beta 1C. Ang beta is 0.85. C over 2. Kaya natin solve yung C. Tama ba? Ang C natin 71.33 mm. Ngayon guys, kung mapansin nyo, ang inassume natin na phi dito 0.9. Ano ibig sabihin ng 0.9? Kung maalala nyo yung graph, di ba? Ang 0.9, nasaan banda yan? Dito yung banda. Ayun. Ang 0.9 guys, ayun. Nasa tension control. So, ibig sabihin, in-assume natin na tension control. Sa tension control guys, ang maximum na value ng C mo is 3 over 8 dt. Kapag lumampas ka dyan, di ba? Again, pinakita natin dito. Ayan, pansin nyo. Ito ang C mo. Kapag lumaki ang C mo, anong mangyayari sa strain? Ang strain mo liliit. Kapag lumiit ang strain mo, nabawasan yung stress, tama? It follows yun, tama? Kapag maliit ang strain, mas maliit ang stress na nararamdaman mo, tama? Mga parang, pag sinapak kita, pag mas malaki yung black eye mo, ibig sabihin, mas malakas yung pagsapak ko sa'yo. Ganun yun, tama? So, dahil mas maliit yung strain, mas maliit yung stress na nararamdaman mo. Kapag mas maliit yung stress na nararamdaman, babagsak ka dito sa transition zone. Tama ba? Kasi ito na yung ano eh. At this point, yan na yung maximum na pwede mong magawa na value ng C para tension control pa rin siya. Okay? Ngayon, kapag lumiit yung C mo dyan, mas malaki yung strain. Wala na tayong pakialam doon kahit mas malaki strain. Kasi, automatic, kapag mas malaki yung strain, super tension control na yun. Ibig sabihin, mas malaki yung stress na nararamdaman mo. Aabante ka ng aabante dito, habang umaabante ka dyan, linear na tong graph mo dyan. 0.9 na sa lahat yan. Tama? Okay. Okay, so, i-check muna natin ngayon kung tension control ba yung nakuha natin. Again guys, ang tension control is 3 over 8 times D. Yan ang value ng C. So, ibig sabihin guys, 161 ang limit mo, okay?
Kapag lumampas ka sa 161.25 mm na value ng C, ibig sabihin, hindi ka na tension control. Nasa transition zone ka na. Hindi naman tayo lumampas. Yung dami pa nga nating reserva, allowance, diba? So, sure ball tayo dyan na tension control ang beam. Tama na 0.9 ang ginamit nating fee. Kasi guys, ano ba mangyayari kapag hindi pala siya tension control? Di mali yung value ng fee na ginamit mo kasi hindi siya tension control. Nasa transition zone siya. Ulitin mo yung solution mo. Gets? Okay. Okay, so tension control siya. So, tama lang yan. Pag-proceed na tayo. Paano natin makukuha ngayon dyan yung value ng area ng steel natin? Kung kapansin niyo, pwede tayong dito, summation ng horizontal forces. Alam natin na ang resultant nito, equal dapat yan dito para equilibrium. Tama? So, yun ang gawin natin. AS multiplied by, ano ang FS mo again? Sure ka na tension control, di ba? At tension control, guys, ang FS mo 1,000 pataas. Pero syempre, ang sabi nga nung una na-discuss natin, di ba? Hindi ka pwede lumampas ng FY mismo. Sa mismong to, ang gagamitin mo lang yung FY. Okay? So, FY tayo. Okay? FY 415. So, AS multiplied by FY is equal to 0.85 multiplied by 28 multiplied by ito yung beta C, okay? Ito lang yan guys 0.85 FC prime AB. 0.85 FC prime AB. Okay? Ano ang AS? Yan ang area ng bakal na kailangan mo, okay? Pero guys, maalala nyo, sa code din, di ba, sabi na, meron tayong limit ng, ng AS, meron tayong limit ng area ng bakal, di ba? Yun yung, pinakita ko rin, yun yung 1.4 over Fy, tsaka yung square root of Fc prime over 4Fy, okay? Guys, ang pipiliin mo limit dyan, yung mas malaki, no? Pero, ang makukuha mo dyan, rho, steel ratio. Ang gusto natin, AS, yung area ng bakal mismo. Balikan natin yung formula ng rho. Anong formula ng rho? Ang formula ng rho, ito. Okay? Ayan o, di ba? Para makuha mo yung AS, multiply mo ng BD. Tama? Rho multiplied by BD. Para AS na agad yan. Okay? So, gawin natin yan, no? Ayan. Rho, multiply natin sa BD pareho. Okay? Ano ibig sabihin yan? Yan yung minimum na bakal na pwede mong ilagay. Okay? Hindi ka pwedeng bumaba dyan. Pwede ka lumampas kasi minimum yan. Ang na-compute natin, 1,043. Ang limit natin, yung mas malaki, which is 435. So, pasok tayo, tama? Lampas tayo sa minimum eh. Okay? So, yan yung gagamitin natin. Okay? Ang gagamitin natin yung nakuha natin kasi hindi naman natin nalalabag yung code. So, ito gamitin natin. Area ng bakal na total, divide mo sa isang area ng bakal para makuha mo kung gaano karami kailangan mo. Okay? 3.32 or 4 pieces. Okay? Bakit 10 yun? Ano yun? 20 mm kasi yung pinapahanap eh, no? 20 mm na tension bar. So, diameter yan. Pi r squared ang area niyan. Tama? So, 10 ang radius. So, yun. 4 pieces ang sagot natin. Okay? Okay. Ngayon, punta naman tayo sa analysis na part. Sabi niya dito, paano naman daw kung yung beam is to be reinforced instead with 3 25 mm tension bars? Determine daw natin design moment capacity. Okay? Yung design kasi natin, 4 na 20 mm. Ngayon, pinapakompute niya, paano kung palitan ko yung 4 ng 20 mm na yan, gawin kong 3 25 mm? Ano yung magiging design moment capacity niya? Okay? So guys, ang procedure niya, syempre, magagaling pa rin tayo dito sa principle ng stress diagram natin. Okay? Try natin i-solve. Okay, una, alam natin ang area ng bakal mo niya. Pwede tayong mag-summation ng ng horizontal. Tama? Ang missing mo lang dun again, yung A. No, so kung papansinin nyo guys, sa lahat ng procedure, palaging ang missing natin yung compression block, no? Ito. So, try natin kunin. Yan, tama? Area ng bakal, kasi 25 mm ang radius kalahati. Pi r squared, tapos 3 siya, times 3. Times Fs. Ang Fs natin, again, Fy. Okay? Is equal to 0.85 Fc prime, 28 MPa Fc prime, multiplied by, ito yung A, which is beta C, 0.85 C, multiplied by 300, which is yung B, okay? 0.85 Fc prime AB. Anong C mo? 100.70 mm. Natandaan nyo yung limit natin sa tension control, 161. Ano ibig sabihin nun guys? 161 yung pwede mong gamitin para maging tension control pa rin siya.
ang ginamit mo lang 100 mm. So, ano ka? Tension controlled ka pa rin, okay? So, tama lang yung assumption pa rin natin dyan na tension controlled. So, ang phi na gagamitin mo dyan, 0.9 pa rin, okay? O ngayon guys, nakuha na natin yung value ng C. Kailangan kasi natin yung C para dito sa A, no? So, mag-moment na tayo para makuha natin yung nominal moment ng beam, no? Again, pwede mong gamitin ito C times ito, or ito naman T times ito, okay? Ito gamitin natin para maiba naman, no? Yung tension. So, yun, tension. Area ng bakal, ito yun, AS. Multiplied by Fy, 415. Yun yung force. Multiplied by moment arm. Distance, depth, 430 ang depth, di ba? Minus yung A, which is 0.85C. Ang C mo yun. Over 2. Yan na ba yun? Hindi pa yan, guys. Nominal moment yan, ha? Ang tinatanong sa atin, design moment capacity. Kapag sinabing design, meron tayong minultiply na reduction factor, which is yung phi. So, i-multiply pa natin yan ng phi. Okay, phi. And also, multiply din natin ng 10 raised to negative 6 para maging kilonewton meter. Ito kasi makukuha mo dyan, Newton mm. Bakit? Kasi naka-MPa yung Fy mo. MPa. Okay? Convert lang natin. Yan ang MU. Napansin natin, mas tumaas, di ba? Mas tumaas. Ibig sabihin, kung pansinin nyo, mas tumaas yan kasi mas tumaas din yung compression block kayo. Mas maraming nag-activate na concrete. No? So, guys, ganun ang principle, ganun ang concept niya, no? Ang capacity ng beam mo, habang tumataas ang C, mas tumataas din ang capacity. Pero, yung principle na yun, yung behavior na yun, hanggang dito lang sa tension control. Hanggang dito lang 161.25, okay? Ibig sabihin, guys, marireach mo yung pinakasagad na capacity ng beam mo kapag ang compression block mo sumagad dito. Kapag lumampas na sa dyan, aangat pa rin ba yung capacity niya? Hindi na. May tendency na siyang humina. Okay? So, hindi pa rin ibig sabihin no, mas maraming bakal, mas okay, no? Hindi. May limit yung paniniwalang yun, no? Okay? Sana na-guess nyo yun, no? Okay, so, guys, yun na yung ating problem for this video. Sana may natutunan kayo, guys. And, again, if meron kayong question, comment nyo lang dyan. Try natin sagutin yan, okay? Again, thank you guys for watching. See you guys sa next video. Bye-bye!